Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kapos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Mike asin na Aqua Power nagsaro ng puwersa para sa proyektong renewable energy sa Pilipinas. Mas maray na food supply chain padagos na isusulong kan Departamento kan Agrikultura. Sa pa kan mga barata sa lado nasyonal, Swiss ni Manila Mayor Esco Moreno na ilipat ang flood control master plan sa MMDE. Nagpatanid sa mga personalidad na gigibukan irregularidad sa laogan sa indang opisina. Sa perita na patrabaho para maging scammer abroad na i-rescue. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado national, League of Cities of the Philippines suportado ang pagkakaigwa nin konsultasyon sa mga local government unit. Extradition ni Kibuloy saro sa naman na angat sa paninindugan kan Pilipinas laban sa trafficking. Si Marcos pinatanidan ang mga kraptong opisyal na may kakaabtan ang mga ini. Gobyerno may security plan in kaso mangyari ang worst case scenarios sa WPS. Yan mga headlines kan mga bareta, ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdo. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang maray na aga, ako si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado nasyonal, pinagpirman na ni Senate President Francis Escudero ang subpina sa mga individual kan 8 construction companies na nagpadarakan sa indang representante sa ginibong investigasyon kan Senado mapadapit man sa flood control. Ipapadara ngunyad sa 8 construction companies na nagpartisipar sa ginibong Senate Blue Ribbon Panel. Kinakabalihan ka na mga kumpanyang Wawaw Builders, Topnuts, Catalyst Builders Incorporated, Sunwis Incorporated, Santa Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarchs Construction and Supply Corporation, LRT Builders Incorporated, Haitun Construction and Development Corporation, Asinmana Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Anasambit ng lakdang bilang pagsuporta sa isinasagibong investigasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. maparapit man sa mga maanumalihang flood control project
sa ibang parte kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ang Korte Suprema sinasabing digdi mapasunod ang Korte Suprema kan pinagaapod na work from home arrangement sa tao kan sa indang mga empleyado ngunya na aldaw kan Martes Agosto 26, 2025 ninuli ka na pinaglalauman na matinding pagbagunas kan uran basado sa Supreme Court spokesperson Abogado Camille Ting na igwanin skeletal workforce na magdadanay sa nagkapirang mga opisina ninda kinakabalian ni kan Fiscal Management and Budget Office Cash Collection and Disbursement Division, the Judicial Record Office, asin man Docket Receiving Section na inot ng pinagsuspendi kan Department of Interior and Local Government, DILG, ang paglaog sa opisina kan gobyerno asin eskwelahan duman sa Metro Manila asin 18 pang mga probinsya sa Pilipinas ninuli kan pinaglalauman na epekto kan habagat sa low pressure area. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagsugo kan presidente kan Senado na si Ches Escudero ang suspension kan laog kan Senado ngunya na aldaw kan Martes ninuli man kan pinaglalauman na matinding pagbagunas kan uran bunga naman kan low pressure area asiman habagat sa advisory na naka-address kay Senate Secretary Renato Bantug na madadagusman ang plenary session da kan Commission on Appointment sa oras na alas 10 nin pagkaagang unyan ipinagpahayag kan Senate President na digdi iyo ang namamayo kan Maintenance and General Services Bureau na siguradoon ang presensya kan mga tauhan para maipreparar o maihanda ang Senate Hall na gagamiton kan Commission on Appointment. Dahil naman pinag-report ang gabus ng mga senador asin man empleyado sa saindang mga trabaho. Enot ng pinagsuspendi kan Office of the President ang trabaho sa gobyerno sa Metro Manila asin ibang probinsya inuli kan pinaglalauman na raot nin panahon. Iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pagkitangunyad sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Nag-apila ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting nan sana ini ang oring aldaw nin pagkakataon na ipag-uuktaba ang barangay asiman sanggunian kabataan eleksyon BSKA matapos ang paglipat kanda Disyembre 25 pasiring na sa Nobyembre 2026. Basado sa PPCRB Chairperson Evelyn Singsun, importante ang regular na pagsasagibo kan perlian tanganimada na magdanay ang pananagutan kan mga opisyal asin tiwali sa partibismo kan mga namamanwaan tinawandoon nin pa or otro ang pagpapauktaba asin na nakakaraot da sa parte kan demokrasya kan nasyon. Magigirumduman na pinagpirmahan day pa sa nanaloy ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 1223-2 na nakatalaan kan bagong pitsa kan BSKA kasabay kan pagsasagibo kan BSKA kada 4 na taon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ipinagpahayag ka National Maritime Council spokesperson na Yusik Alexander Lopez na parte lang kan propaganda kan China ang pag-post sa lado kan social media kan sa indang sa parte kan Batanes. Ipinagpahayag ni Lopez ang nasambit ng pahayag kan Beijing ang dainay iba sa dating ipinagpaluwas kan China na parte kan sindang nasyon ang Palawan
pahayag mismo kan opisyal ang mga ni gabusa naman misinformation, disinformation asin kaputikan kan China basado kay Lopez aram kan bilog na kinamad na day ini pwedeng mangyari ninuli ta sakop ini kan teritoryo kan Pilipinas asin mayo man subuot digdi ang mga nasyon sa kinabanda ang nagtutubod pa sa China ang katunayan yaon subot ang arta o arbitral ruling na kung saan nagsasabing pagsasadiri kan Pilipinas ang partibismo kan West Philippine Sea. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal sa BBS-FM Naga, may nakalatag na contingency measure o security plan ang gobyerno in kaso mangyari man ang worst case scenario sa parte mismo kada West Philippine Sea. Urog na padagos ang pagiging agresibo ang China na gustong makarani sa BRP Sierra Madre. Nakaanda subuot ang Puwersa Armada kanda Pilipinas o AFP na ingkaso sa nasambit ng security plan. Sigun National Maritime Council spokesperson na Yusik Alexander Lopez na parte ni kan pinaghahanda ninda nga worst case scenario kapag nangahas ang China na liwat na ranihan nin Osto ada parte mismo kan BRP Sierra Madre. Tinawan doon na ni Lopez na mayo nin makakapugol sa Pilipinas ginigibong rotation and supply mission o resupply mission para man sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Ipinunto ni Lopez na karapatan kana nasyon na ipagpadagos lang ang ROR mission. Sinabi ni Lopez na malinaw subuot na nakapalaban sa provisional understanding sa pagultanan kan Pilipinas asin man kan China na daininda dapat na digdi ulangon o ribukon ang ROR mission sa ngunyan 24 oras na nakabantay ang mga tropa asin na idinidokumento ang gabus nairo kanda barko kan China asin na Chinese militia vessels duman sa parte mismo kanda West Philippine Sea. Sa iba pang nagbabagang barata sa Lado Nasyonal sa BBS FM, pinatanida ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga tiwaling mga opisyal asin individual na subuot padagos na nag-aabuso sa kapangyarihan. Ginibukan Presidente ang payag matapos digdi panginutan ang pagarumdum sa National Heroes Day sa libigan ng mga bayani duman sa siyudad kan Taguig. Basado kay Presidente ang mga korapto asin bako lang mga paraabon nin kwarta kan gobyerno kundi iyo ang pagputol nin potoro kan mga jóvenes asin pag kakaigwa kan pag yuraka sa parte mismo kanda mga pangarap kanda mga namamanwaan. Ipinagapayag kanda Presidente na day dapat na igilid sana asin na minuson ang klase ni na mga pandadaya ninulitay ni luway-luway na nagraraot sa parte kan komunidad kapag nautropa ada arog kaning mga senaryo. Tinawan doon kanasambit ng Presidente ang laban kontra sa korupsyon asin bako lang laban kan gobyerno kundi laban kan mga namamanuan. Nangapudan ngunyan si President Bongbong Marcos sa mga namamanuan na labanan ang pag-aabuso sa parte kan puder asin pagbalga sa karapatan kan mga namamanuan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa Lado Nasyonal, hinamon ngunyan o hinangat ni Chairman kan House Committee on Public Order and Safety ang gobyerno na ifiling ang seryosong paninindugan kan Pilipinas laban man sa human trafficking. Iyan kasunod ban kan Estados Unidos nakagadan na mag-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Kasabay kaniya nangapudan si Manila Representative Rolando Valeriano na
papakusugon kan gobyerno ang mga lakdang tangani man nadigdi mas maprotektaran ang mga saradit na mga sektor laban sa sistematikong pang-abuso. Ipinagpahayag ni Valeriano na ana mga akusasyon laban kay Kibuloy trafficking kan mga kababaihan maging kan mga minor de edad sa paagi kan paglilinlang upang abuso man sa puwersa asin pagbiminus digdi sarong magabat na kasalan an anuman na pagkakaugtaba kaya kana extradition sa US an maikukonsidera na pambabastos sa mga biktima nga haloy na nga nagalat kana sa indang hustisya. Basado man sa kongresista, dapat ipailing kan gobyerno sa bilog na kinaban na naininda pinagpuproteran an sisay man iyan ibabaliwala ang pananagutan sa saiyang salang ginibo na aatubang unyan si Kibuloy sa indictment sa US para man sa sex trafficking asin na nabugtak sa wanted list kan Federal Bureau of Investigation. Mantang sa Pilipinas ang pastor nakakulong kasumpay kan kasong qualified trafficking asin man child abuse na isinampa laban sa iya. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa barata pa sa lado nasyonal, nagapahayag ni na pagsuporta ang League of Cities of the Philippines sa kasuguan ni President Bongbong Marcos na magkaigwa mo naning konsultasyon sa mga lokal na gobyerno antisman ang pagpapatindog sa mga public infrastructure project. Basa naman sa statement na ipinagpaluwas kan grupo kan mga local executive kanda sudma digdi pinunterya kana mga iniya ang pangangaipo na makakaraot ada mga LGU sa pagpaplano asin dagos ng implementasyon sa mga pampublikong mga proyekto na pinagapunduan kan national government. Basado sa grupo, ang direktiba ni President Bongbong Marcos importante para maging minimal o dagos ng matanggal ada mga kapalpakan sa mga large-scale infrastructure project kan gobyerno o rugnaan mga proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH ada pagpapabalik sa nasambit ng sistema siguna sa mga city chief executive malinaw na pagpapailing nintiwala ni President Bongbong Marcos sa kapasidad kan mga lokal na gobyerno bilang katabang kanda nasyon asin man katabang kan national government ang nasambit ng pagbabago subuot na kung saida mataunindalan para man sa mas episyente asin epektibong proyektong implementasyon mabunga inin mas epektibong paggamit sa source kana nasyon. Kasabay kanasambit ng payag siniguro kan grupo nagagampanan kan kada city mayors an sa indang papil aro kan per serbi bilang facilitator kana mga consultation asin bilang force multipliers sa pag-monitor sa mga government-funded project. Sa iba pang detalles kanda mga barata pakitangudyad sa lado nasyonal sinugo kan Department of Interior and Local Government o DILG ang suspension kan klase sa gabus na libelo sa pampubliko asin pribadong eskwelahan ngunya na aldaw pati naman ang trabaho sa mga opisina kan gobyerno. Ninhuli man ka na mamatian, naraot ka na panahon, sakop kan suspension ang Metro Manila asin ang probinsya kan Aurora, Quezon Rizal, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Batangas, Cavite, Camarines Norte, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, asin man ang probinsya kan Camarines Sur. Ini
basado sa pahayag kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o ang pag-asa kausa ini kanda sarong low pressure area na nagbubunga kanda pa kurukuriyat na pagbagunas kan oranda asinigwa kanda daranin na thunderstorm na madurar sagkod ng maghapon ngunya na aldaw kan Martes. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal sa BBS FM Naga. Matrayumpo na nailigtas kan Bureau of Immigration ang 24 mga Pilipino gikan duman sa parte mismo kan nasyon kan Cambodia sa peritan subuot na pinagapapatrabaho bilang mga scammer duman sa abroad basado sa impormasyon kan opisina ana na-repatriate na mga individual ana na-recruit sa online o social media. Ini katakudban kan pangakong halangkaw subot na sweldo. Ang trabaho subot na lalaugan ana bilang mga customer service representative. Alagad sa paghaloy-haloy na sinda mag-abot, iba pala na an sa indang kakaabtan asin iba ang klase ni na trabaho. Imbis kaya na $1,500 ana orulay bulanan na sahod sulaminting $300 lang ana itinataw asin sapiritan pang pinapatrabaho bilang mga love scammers. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata, mga presko pang mga barata sa BBS FM Naga. Nagwalat nin sarong patanid si National Food Authority NFA Administrator Dr. Larry Lacson sa mga personalidad na padagos na nagigibo kana mga korupto sa laog mismo kana sa iyang ahensya bilang parte kan internal cleansing kana National Food Authority NFA. Sa pahayag, sinabi ni Lacson na haloy na sinda nga nakakaresebi nin mga report na sinasabing ini ana may relasyon sa parte kan pagiro kan na presyo kan na paroy. May mga nainot na mga traders asin na kadakol pang ibang mga complaints. So buot Marso pa lang kan nakalis na taon pinakusog na asin pinararom na kana sa indang opisina ang pagsasagibunin audit sa nasambit ng mga reklamo kung sa haros 54 ana na isampa na syukus orders. Afuera kaya na 35 ana nasampa naman ng kasong administratibo mantang anom ana may kaso sa presente asin padagos man na iniimbestigaran gikan sa manlain-lain ng mga riyon kan Pilipinas. Tinawandoon ni Lacson na inilang ana sarong patunay na daisubot nagpupundo na aramon asin na itukdo ang mga personalidad sa likod kan mga mararaot na mga gawi o gibo kabali na dyan ang korupsyon. Subuot sabi kan opisyal, bako lang ini na ina-highlight ninuli ta dapat mag-agigo na sa tamang proseso asin mapatunayan na guilty ang nasambit ng mga personalidad. Ang importante da ang digdi na nakapagwalat na sinda ni na maigpit na minsahi na kung igwa sinda nga ginibong kalukuhan. Iniya sigurado subuot na dai makakalampas sa mga investigasyon asin na audit na sa indang isinasa gibo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal, posibleng bagband o ligman kana mga darakulang mga kontratista ang mga district engineers
kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Ini ang tinawan doon ni Senador Ping Lacson matapos na mabulgar ang pagporbar na panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Yan kasumpay man kan manumalia nga infrastructure project sa nasambit na nga probinsya. Pinagpahayag kan senador na bakong normal na mismong district engineer ang mag-alok ning suhol asin imbis ada ginigibo ordinaryong empleyado sana asin nagigikan sa parte mismo kan kontratista. Kaya digdi importante subuot na magkaigwa nin hararom na investigasyon tanganing maaraman kung ano ang nasa likod kanda pagporbar na pagsuhol kay Congressman Libiste. Pinagpahayag ni Lacson na kinakaipuan na surgical solution sa sistematikong mga korupsyon sa Departamento kan Public Works and Highways o DPWH bako ang sibling pang revise na o pag-reassign kan nasambit na mga opisyal. Dinagdag pa ni Lacson na dapat magkaigwanin na busising investigasyon ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o maski ang National Bureau of Investigation NBI asin day dapat na mauntok sa pagsampa sa nakan kaso laban sa Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo. Nagpahayag ang senador na ipinailing ni Libiste kanda ini ana subuot magsayuma sa alok na suhol gikan sa tiwaling district engineer kan Department of Public Works and Highways o DPWH sarong maray na attitude kan sarong serbidor nin banwaan. Pigtawa din advice kan senador an ina kana kongresista na si Senadora Loren La Ligarda na siguradon ang seguridad kan sa iyang aki ninulita bakong pwedeng baliwalaon sana ang sinasabing kararatan asin ada pagkakaigwa ni na bilyon-bilyon na pundo na pinag-uurulayan. Naglalaom ana senador na magkakaigwa ng pagkakataon na personal na bation si Libiste asin na pasalamatan kan sa iyang pagtindog laban man sa kultura kang kickback o korupsyon na kung saan digdi iyo ang nagkakakan kanda kadaklan sa sistema kanda mga hobenes asin man kanda mga nagsiserbi sa parte mismo kanda banwaan sa laog mismo kan Kongreso. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta sa luwas ka nasyon sa Kidabaring Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Detalles kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas nin official travel advisory ang Department of Tourism sa Kabikulan kasumpay man kan namatian na low pressure area LPA sa southwest sa monsoon asin habagat sa Bicol region kada Sudma. Sigun sa impormasyon ay pinagpaluwaskan sinambit ng ahensya digdi pinapagtawanin advice ang gabus ng mga turista na tawanin prioridad an sa indang kaligtasan kung saan kinakaipuan subuot na temporaryong mag-ingat asin iwasan ang pagpasiring sa pagsasagibukan mga water-related activities sharing man ang monitoring sa travel updates asin paglaog pagluwas sa riyon preparasyon sa mga posibleng delays kada biyahe asin maging ang kakaiwa ni na pagtangkilik sa mga accredited na mga establishment tanganing masiguro anda sa indang kaligtasan para man sa nangangaipo kana regional tourist assistance pwedeng makipag-ulay asin magkontak sa DOT Regional Office number 5. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa ladwa lokal nagsagibo kan pinagapod nin snake clearing operation ang City Andrew kasabay man kan clean up drive kan mga
ini kaibanan an Army Reservist sa DepEd digdi sa laog kan siyudad kan Naga kasudma an sneak clearing operation piga sa gibu sa kaagadan mismo kan mga opisyal kan Departamento kan Edukasyon o DepEd digdi sa laog kan Naga yan tanganing masiguro na libre sa presensya ni na anuman na klase nin halas ana sa indang opisina nagtarabang-tabang an grupo kan City and Ru asin manda kanda reservist kanda Philippine Army tangani manda naaranapon an posibleng tinataguan kanda subuot mga halas sa nasambit ng eskwelahan asin sa nasambit ng opisina kan DepEd sa Naga. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal o lado lokal. Sa bareta pa sa lado lokal ipinagpayag ngunyan kan Department of Agriculture an sa indang planong inilansara ana sa Rong Command Center and nasambit ng opisina o beto ka na lakdang na iniya na mapakaray asin na tama ana pagkakaigwa ka na tarambak ka na mga food supply chain sa bilog na riyon. Iyan basado man kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagabisita digdi sa parte mismo kada probinsya kana Camarines del Sur kana Calis na Aldao ada ipapatindog na command center maserbing sarong digital nerve center sa pagiman kaniya digdi magiiribanan asin sasaroon anda pagtitiripon asin hiling kana manlain-lain na mga data na may relasyon sa agrikultura asin banda food supply kabali sa mga datos na ini an impormasyon da manungod man sa produksyon pagkakan asin banda sa kunpira ada naiangkat na produkto ada presenting estado kana stock levels an mga presyo kana mga barakalon an grado kana konsumo kana mga namamanwaan kapasidad kana mga post harvest facilities sakop kana patubig asin maging ana mga global market trends na nakakaapektar sa sektor kana agrikultura digdi puon sa pag-ani asin bada pasiring mismo sa command center asin rice value chain. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, food patrol asin food monitoring kan mga barangay ginibo liman sa pag-uran-uran sa siyudad kan Naga. Buyet padere sa detalye. Nakakamatil yung pag-uran-uran ang Naga City orog na sa pagkapon asin banggi makusog ini pabugso sa kod batanga arob kan nangyari kala kaaging aldaw asin mo niyan arob kailing sitwasyon ang rason kaya ang mga barangay official arob sa barangay abeya padagos ang regular na pagpatrolya sa mga zona na madaling baon para sa pag-monitor sa water level so bako sa baka mag-apaw ang saradit nindang drainage canal. Sinabi ni punong barangay Juan Malana Jr. na naraya sila sa nangyari sa panahon ni Bagyong Christine na sa pagkuna inda simpleng pag-uran-uran sila alagad baha na pala sa palibot uli sa marikas sa pagragasa ng tubig. Sinabi kayo ni na normal pa man ang tubig sa ng drainage asin kampante sila dahil na ini malangkaw para sa BBS News. Boyet Padere. BBS Basta Bareta Sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, lalaking sangkot sa illegal na droga nadakop kan Philippine National Police o PNP duman sa Banwan kan Pamplona, Camarines del Sur. Iyan kasumpay kan pinakusog na kampanya kan liderato kan PNP kontra man sa illegal na droga. Matrayumpong na isagiboan sa rong drug by bus operation kan mga tawan kan Municipal Drug Enforcement Unit kada Pamplona Municipal Police Station
Administration sa liderato ni Police Captain Monica R. San Juan, ang acting Chief of Police kada sinambit ng Banwan alas 8:55 ni na pagkamanggi duman sa barangay Cantambo sa Pamplona, Camarines Sur na nagresulta sa pagkakadakop na suspek. Pinagbisto ang suspek na sarong lalaki nag-edad 42 anyos, residentes kan barangay Cantampadong, Pamplona, Camarines Sur, na kumpiskara sa nasambit ng suspek ang duwang pakiting transparent na plastic sachet na may laman in white crystalline substance na pinagtutubran shabu matapos na madakop na pagbinta karibay ang 500 pesos na i-record sa inventaryo kan mga nakuang ebidensya asin iba pang bagay na isinagibo sa mismong lugar kan sinambit ng operasyon sa presensya kan nasambit ng naarestong akusado, mga testigos kan barangay asin mga tauhan kada Philippine National Police sa presente ana suspetsado yaon ngunyan sa kustodiya kanipatura kanda PNP Pamplona para maana sa magkakanigong disposisyon na atubang ning kasong pagbalgas sa illegal na droga o Republic Act 9165 and Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, ongoing mega code storage facility sa Camarines Sur binisita ni Department of Agriculture Secretary Laurel Darrell Banyas sa detalye. Personal na pigbisita ni DA Secretary Francisco Laurel Jr. kanakaaging Sabado, Agosto 23 ang nagapadagos na konstruksyon kan mega cold storage facility diyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Kay ba ni Secretary Laurel sa pag-inspeksyon sa 500 million pesos na mega facility si Camarines Sur Governor L.D. Villafuerte ang sinambitang pasilidad sa mga major infrastructure facility kan Department of Agriculture katuwang ang gobyerno provincial kan Camarines Sur. Oras na matapos ngunya na Disyembre ngunya na taon ang konstruksyon kaini bigla uman na mapapakusog kan pasilidad ang food security, trabaho asin oportunidad kan mga parauman sa Kabikulan, maging ang mga pagtaraid na riyon. Nagpasalamat si Governor Villafuerte kay Presidente Marcos asin si Secretary Laurel na natawan kan siring na mega cold storage kung sain bako sa ng Camarines Sur asin Bicol ang masisilbihan kundi maging ang produkto kan Visayas asin Mindanao. Ako lang tabang subot ini sa mga parauman inhulita madadagdagan ang mga value-added services. May kapasidad ang sinambit ng pasilidad na magsaray ng mga agricultural commodities, arogan gulayon, karning urig, asin manok, siring mansira, igwaman ining solar power system para sa babang konsumo ng kuryente, igwanin freezer, asin man processing maging packaging area para sa manailain na produkto kan mga parauma. Magkakaigwa ini anom na refrigerated warehouse na kung nakaya daang magsaray ni nasa 1,300 tonelada agri-products. Mientras tanto kay ba si Governor L. Villafuerte, nakipagdialogo si Secretary Laurel sa mga parauman sa probinsya tangarik na direktang madangog ang mga problemang inaatubang kan mga ini asin matawan ng tulos na solusyon ninhuli manda sa pagmahalkan abono arogan urea na sigon sa sekretaryo karoon paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo sa mayor na rason sa paglubukan presyo kan abono. Nagpanauman ang Department of Agriculture katuwang ang probinsya ng Camarines Sur ng cash assistance asin mga modernong makinarya sa mga parauma. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, isinusulungon yan kan Department of Agriculture na maipatalubo ang Bicol Cacao bilang sa pang international na brand asin gibuna panginot na importasyon kana nasyon sa industriya kana kakao. Ini ang pinagabutasan na pahayag asin na tinawan doon sa Bicol ni Cacao Congress asin na Port Cacao Festival. Tinawan doon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na ana sulaminting klima asin na daga sa parte mismo kanda riyon and nababagay parman sa pagtanom ni na kakao
piga umauman kaini ana naghihiwas na pagabisto mismo kana kalidad kana mga tulang gikan sa Bicol kabali na ana Alia chocolates na sinasabi kan Departamento kan Agrikultura asin man kan DTI bilang mga processors parte mismo kan programa kan nasambit ng departamento ang Cacao Industry Road Map na ubetong pakusugon ana nasambit na nga produksyon na magtaunin na dagdaga na processing facilities asin na paiwason pa ang merkado kana kakao gusto man kaniya na inkaminaron ang pribadong sektor na mag-invest sa tangani man na mapakusog ang posisyon kana Pilipinas sa pangkinabana na merkado basado sa datos uminabot sa 1.7 billion pesos ana na italang anikan na kakao kana nakali sa naman na taon mas halangkaw nin 49% kumpara kan na taon na 2023 kasabay kan paglangkaw kan na demand kana pang international na merkado. Ining kaminar ni Governor Elry Villafuerte ang mga taga-probinsya kan na Camarines Sur na mag-invest sa pagtanom nin kakao ninulit tadakula ang oportunidad kani bako lang sa lokal kundi sa pangkinaban na merkado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal matrayong pong naisalbar ang buhay kan sarong soltero asin tulos na naaresto ang suspect sa parte mismo kana pananaksak sa parte mismo kanda 5 minutong pagresponde kana mga autoridad dyan sa parte mismo kanda barangay kanda Triangulo digdi sa laog ka na siyudad ka na Naga. Anda soltero kaya pinagasaksaka nag-iedad na 27 anyos ninhuli ka na iriwal ka na nasambit ng suspect asin na biktima. Nagsapo ini na nagkapira nga mga saksaka sa parte mismo ka na sa iya nga lawas asin bada tulos man na nagresponde ang mga miyembros ka na Philippine National mayo panin 5 minuto yaon na sa lugar ang PNP tuminabang manini sa pagatud ka na pasyente pasering mismo sa Bicol Medical Center asin nadakop man ang suspect. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado lokal, si Congressman na Luigi Villafuerte ana nakipag-ulay sa parte mismo kan DTI Camarines Sur Biga urulayan ang mapadapit man sa accomplishment plano ni na pagpapaasenso sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Sur urog na salado kanda paga ni negosyo. Nakipag-ulay si Congressman na Luigi Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur kay DTI Camarines Sur Provincial Director J. Percival is Ablan tanganing pag-urulayan ana mga nagibukan na hinsya gikan sa 2024 sagkod ng parte kan na 2025 tinawandoon sa nasambit ng urulay ninda DTI Provincial Director asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Iyo ang mga lakdang ngunyan kan DTI sa pagpapaasenso kan micro, small and medium enterprises MSME asin man pangangatapan sa karapatan kan mga parabakal o konsumidor bilang parte kan hubetong pakusugon ang lokal na negosyo sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Sabi ni Congressman Luigi Villafuerte bilog ana suporta kan sa iyang opisina sa mga programa ngunyan kan DTI na kung saan nagbubukas nin kadakol na mga oportunidad para man sa mga negosyante asin na mamanwaan sa laog mismo kan probinsya nin Camarines Sur.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal o lado lokal, 40 hektarya sa nadaga sa parte mismo kana karamuan, target na itao sa mga parauma antes na matapos ang taon, maabot sa 40 hektarya sa nakadagaan sa Banwaan kan Karamuan Camarines Sur, ang nakatalaan na ipamudbud kan Department of Agrarian Reform o DAR sa unsing mga agrarian reform beneficiaries sa ERBs. Antes na matapos ang taon na presente, matapos na isagibo ang tulong aldaw na final investigation FI kan Agosto 18 sa gunang 2025 kabali sa pinag-imbestigarada iyo mismo ang 9.89 hektaryas na pagsasadiri ni Herbert Rodavia sa barangay ka na Tubuan, 23.45 hectares kana Fernando Gertulio Jr. sa barangay Salvacion, asin 7.6068 hektaryas kana Cubadunga Rivera sa parte kan barangay kana Kaputot o Kaputatan. Ana mga dagang ini kabali sa mga priority target Kandara Camarines Sur 2 sa iraruman kan land acquisition and distribution land program ngunya na taon. Yada sa pagtatarabangan kan Departamento kan Agrikultura asin man kan Department of Agrarian Reform, kabali naman si Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur na iyo na naglapigot tangani man na kaulayon and parte mismo kan Departamento kan Agrarian Reform basado sa DARA ana pagkumpleto kan FI ana importanteng lakdang para masiguro na maray asin marikas ana pagaduhol kan daga sa mga benepisyaryong mga parauma sa paagiman kaini magkakaigwasin danin mas makusog na seguridad sa parte mismo kan daga na sa indang pinagbubungkal o pinag-uuma asin pinagtatanum-tanuman na mas pang mapakusugan sa indang produksyon. Pinanginutan kan DAR Camarines Sur 2 asin DAR Karamuan anasambit ng aktibidad sa tauman kan kawaranin mga partner agencies ninuli kan sabayan na commitment sering man natapos ang proseso na ipinagtalaan sa panahon na bilang patunay kan dedikasyon kan sinambit ng ahinsya na ipagpadagos ang reforma sa daga ang final investigation ang bakulang parte kan proseso kundi sarong konkretong lakdang para man sa mas maliwanag na parte mismo kan pag-asenso kan mga parauma sigun sa sarong representante kan Departamento kan Agrarian Reform sa oras na maipasunod na ang pananao pinaglalauman na makapagdudol nin paglaom asin mas matibay na kabuhayan para sa mga benepisyaryo asin sa indang pamilya ana maambaga sa pagpapaasenso kan lokal na agrikultura sa Banwaan kan Karamuan Camarines Sur si Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur kaibanan si Congressman na Luigi Villafuerte asin Congressman na Migs Villafuerte padagos sa pakikipagnegosyar sa parte kan Departamento kan Agraryo tangani man na maitaona sa mga tenant ana sa inda mismong mga titulo kandaga pagpapatunay na sa diri na ninda ang nasambit ng sa indang pigkukultibar. Iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata kita ngunyad sa lado international. Sa tuyang barata sa international, tuyang barata munyada sa kinaban o sa international liwat na nagapadarani na mga fighter jet ang North America Aerospace Defense Command
tangani mada na digdiya sa baton an sarong eroplano kan Russia na namataan na duman sa parte mismo kan Alaska na Air Defense Identification Zone kana nakalisa na aldaw na base sa mga opisyal ikatulong bisis nang nangyari sa lauglang kana sarong simana basado sa report sarong 11-20 na eroplano kan Russia na ginamit sa parte mismo kan surveillance ana pinagsasabing nailing sa laog mismo kan na Addis na pagaraman kan Agosto 20 asin Agosto 21 kan taon na presente na inut na nagpadara ni na F-16 na jets ana US tanganing digdi punteryaon ana kapariyong modelo kan eroplano kan Russia na padagos na lalayaw-layaw sa parte kan na Alaska na Addis bilang parte kan kasibagan tulos na ipinadara kana NORAD ang sarong A-3 Sentry Command and Control Aircraft, duwang F-16 na fighter jets asin duwang KC-135 Strato tankers tangani man nasa batun asin bistuhon ang nasambit ng eroplano. Sa satuyang barata ngunyanda sa kidaban nin Karawat sa lado kan tennis dahil nagtrayumpo sa inot na round kan US Open si Australian Open champion na Madison Keys. Dinaog siya ni Renata Sarzua kan Mexico sa skor na 6-7, 7-6, 7-5. Nagkaigwa nin kadakol na sala ana 6-seeded na si Case kabali na ana 14 na double fouls mantang ana ranked 82 na si Sarasua ana nadaog sa inot na ikaduang round kana gabus na 8 Grand Slam afference kaini magigirumduman na sa bulan kan Enero o kan bulan kan Enero nanggana si Case sa Australian Open kana daugon si world number 1 aray na sa balingka sa nasambit na nga finals kan sinabing torneo. Mga tugang iyanan kat tiripudan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pavis. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin man bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta siguran. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa satuyang headlines kan mga barata sa lado lokal, LGU kan talisay nagsagibo nin pag-inspeksyon sa mga flood control project sa apat na barangay. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, koordinasyon kan DILG asin DOH kontra sa dinggip gibo. Pamayu pa ka na mga barata sa lado lokal, mga remota na barangay sa parte mismo ka na Banwaan ka na Pasakaw, Camarines Sur, may linyana kan Starlink internet proyekto ni Gobernador Elre Villapuerte asin man Congressman Luigi Villapuerte. Dating gobernador asin man Congressman
LRB marhay na lider sigun kay Mayor Chris Lizardo kanda banwaan kanda minalaba ka Kamara de Sur. Yan headlines kan mga bareta an mga detalyes at dyan pagkatapos po nin pagirmo. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang ako si Jonel Cuba sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Padagos ang pagtatarapangan ngunyan kan DILG Asinmada DOH kontra sa helang na dinggi. Padagos ang pagtatarapangan kan Department of Interior and Local Government DILG asinman kan Department of Health DOH tangani man ang makusugon ang lakdang laban man sa banta kan na dinggi urog na matapos na makapag-record ni na paglangkaw kan kaso kasunod man kan nakalis na mga bagyo asinba basado sa DOH Bicol importanteng aktibidad na maging party asin pagtatarabangan pariyong national office asin na lokal na gobyerno tangani man na mapubulan ang pagkuriyat kan nasambit ng helang gikan sa kagat kan namuka nagpaluwas nin pagirumdum ngunyan ang opisina kan DILG sa mga local government units sa LGU sa parte kan Kabikulan napakusugod ang sa indang kampanya kontra dinggi bilang parte kan whole of society approach sa parte mismo kan salud asin kaligtasan kan publiko digdi sa probinsya kan Camarines Sur padagos na pinagasugo ni Governor Elry Villafuerte ang mga LGU na dapat magkaigwa ni na paglinig sa parte mismo kan sa indang komunidad asin man digdi i-monitor permi ang kamugtakan kan salud kan sa indang mga constituentes. Ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernador Elry Villafuerte ang padagos-dagos sa pagdara ni natabang sa parte mismo kan pagpapakaray kan salud kan mga namamanwaan yaon na ana medical team tangani man na maglibot sa mga burbanwaan kan probinsya kan Camarines Sur sa paagian kan serbisyong kapuerte na programa kan Pamilya Villafuerte. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, 44 anyo sa na chopper o driver nasaksak dyan sa barangay kan Triangulo, Naga City. Boyet Paderes sa detalye. Sarong incident rin pananaksak ang nangyari sarong kakanan diyan sa Diversion Road, Barangay Triangle, Las C3 pagkahapon kanakalis na alaw. Sigun sa report, bigla na lang pigranihan kan suspect na si Arnulfo, ang biktimang si Glenn Dagos ng binansukan sa lagahan. Tulos man nag-respondo ang mga auto na sinarista ang suspect. Samantalang ang biktima tulos na pinagdalagan sa ospital. Sa investigasyon kan mga pulis, nagluluwas na nagbalos ang suspect sa biktima. Pagkatapos na pakulong kainin gapo ang tugang kan suspetsalo sa lae maaraman na rason. Ipiglaki-laki man kan kapulisan ang 5-minute response time na pinapasul kan PNP
kung kaya madaling naaresto ang suspetsado. Para sa BBS News, Boyet Padares. BBS Basta Bareta Sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Anda remote na barangay duman sa Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur, konektado na ngunyan sa Starlink Internet sa pagikan free Wi-Fi for all program na itinutulod ngunyan ni kana probinsya kan Camarines Sur sa paagi ninda Governor Elre Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asinmad ni Congressman Migs Villafuerte. Saro na naman na dakulang lakdang pasiring sa pinagsasabing digital inclusion and bugtak kana gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa paginginot ni Gobernador Elre Villafuerte matapos na maging konektado na asin marikas malalauman na internet sa mga lublub na mga barangay kan tinalbud duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur sa paagi kan Camarines Sur free Wi-Fi for all program matrayumpo na naibugtak sa barangay ana Starlink power connectivity na magtataunin na mas marikas asin dire-diretsong internet access sa nasambit na mga residentes. Digdi pinagkukonsidera ining importanteng milestone na pagsasara sa partibismo kana digital divide. Ini ang sinasabing urog sa mga lugar na dati nang limitado o haros mayo nin access kana internet basado sa nasambit ng opisyal na si Gobernador Elre Villafuerte. Makakadagos ini asin o makakatabang ini bako lang sa lado kan edukasyon sa mga jóvenes kundi maging sa paggibo nin mas dakol na mga oportunidad sa mga kabuhayan komunikasyon asin iba pang aspeto nin pamumuhay sa padagos na pagpapasunod ka na programa obheto kana gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimaan ni Governor Elre Villafuerte na tawan nin kapangyarihan ang kada pamilya asin mga estudyante siguraduhon na mayo nin mawawalat sa pag-asenso kan bilog na probinsya kan Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. PNP mapadaranin na 538 mga personahis para sa sinasabing disaster response mantang parani ang LPE na si Jacinto. Darrell Banyas sa detalye. Ipig-aandam na kan Police Regional Office 5 nasa 568 na mga personahe para sa disaster response sa Pigalauman sa pagbulos kan makusog na oran darakan LPA na si Jacinto digdi sa Bicol Region. Sigun sa PNP PRO 5 sa sinambit ng numero 453 ang gikan sa reactionary standby support force asin man 110 ang kabali sa search, rescue and retrieval teams na preparadong i-deploy sa mga apektadong lugar. Pigsugo naman ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang Regional Director kana PNP Region 5, ang gabos na unit commanders sa makipag-koordinar sa mga lokal na gobyerno para sa tulos sa pagtaunin ayuda o na sa mga residente sa arbabang lugar as in flood-prone communities. Kasabay ka ini, naka-activate naman ang Crisis Management and Action Team para sa 24-hour monitoring na kamugtakan kan panahon. Tinawan doon ni General Babagay na mayor na prioridad kan kapulisan ang seguridad kan lambang Bicolano asin mantinidong preparado ang PNP na mag-serbi, magprotehir asin magsimbag sa oras ng kalamidad. Pigsasabihan man ang publiko na mantinidong alerto asin magsunod sa mga espesyal na abiso. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ninhuli kan na pagpapayaba o pagpapadangat ni
dating congressman asin gobernador LRB Luis R. Villafuerte sa mga parauma kaya yauna sana ada sa iyang paglapigot na makahanap nin marhaya na mga programa para sa mga parauma digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. Iyan tanganing mapatalubo ang sektor kan agrikultura. Tangani man na ma-update ang farming system sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Madagdagan anak income kan na mga parauma pig implementar ni LRB ana bidtek sa laog kan Camarines Sur kung sain ang LGU direkta nga nagbabakal nin paroy sa mga parauma sa baba o sa halangkaw na kantidad o presyo. Nagalibot man sa ibang mga nasyon si LRB arog kan Australia asin Asian country para man digdi ko ano na ang mga teknolohiya sa farming farmada maitukdo man sa mga parauma digdi sa laog kan Camarines Sur tanganing maging asinsado an sa indang pagtanom asin dagos ng magkaigwa nindi kalidad na produksyon asin dagdag na income sa lado kan agrikultura maski ngani sa pag-atamanin mga hayop na nga nakapokus pa man ang programa ni LRB kaya digdi igwa kan pinag-aafod na dairy farm sa probinsya kan Camarines Sur mga atama na baka asin mga dairy farm sa parte mismo kan probinsya kung sain iyan gabus tinutukan ni LRB. Uya si Chris Lizardo dating alkalde kan Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur. Sangunyan po kaya ongoing pa si Sangunyan house-to-house anti-rabies vaccination. Pero kundi postpone ka muna ito. Ito po kung matatandaan mo para ma-maintainer ang maray na ani, maray na presyo pagbarakalan kan produkto lalo na po sa paroy sa dakula ko baga o mahiwas ang satuyang rice field sa probinsya Kamsur, lalo na po sa Kabanwani, sa Minalaba. Yan po, magiging si programa niya kan Bicol Development Technology. So, kung tanda pa po nito itong BidTech, ito po ang LGU nang nagbabakal. So, sabi ko nga garo, digdi man po parallel si plano ni Gov. Eldre na may mga rice din mabakal kan mga produkto kan mga paraumata and dahil lang ipapabakal sa ababa na presyo kundi pwede pang ipanaw kan probinsya kan o kan Kapitolyo. So dako lang po kaya nga sabi ta nakakapag-libot po siya as far as Australia, digdi po sa mga neighboring Southeast Asian countries na medyo kampanahon competitive pang maray ang satuyang sektor kan agrikultura. So kaya ito po kukuha niya mga technology iyan, pigdadara niya sa probinsya. So bako lang po sa tanom ning paroy maski pag-atama po ning hayop. Kaya po baga may dairy farm kita. Kadakot po kitang mga Brahman na baka digdi, igwa po kitang dairy farm. So kung ano po sinaisipan niya kay ito, sa hiling ta, matubod sa na ang mga Bicolano pag may nahihiling na milagro o setting by example. So sa pangarap niya, kaya po ito ang Kapitolyo, maski gabos na mga lugar na iguang propiedad ang Kapitolyo, pigdudugtakan niya po ng mga programa like sa farming, sa pag-atama ng mga hayop, So, bako lang po yan sa tanganig maging sustainable, parehas po gan sa paroy. So, igos ang BidTech. So, gabos po. Partikan mga payag ni Chris Lizardo o dating alkalde Chris Lizardo kan Minalaba. Sarong marhay na lider si dating congressman asin gobernador Luis R. Villafuerte. Bisyunaryong totoo, sincero, kaya dakula ng God
ana nanudan kan mga taga-probinsya nin Camarines Sur sa liderato ni LRB. Si LRB saro na lider na mina promote kana dalagan kana turismo, kaya nagkaigwanin kaugma festival sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Asin bada ini pinagapo-promote bako lang sa Camarines Sur kundi maging sa ibang lugar, asin maging sa ibang nasyon. Bilang pag-promote kan na probinsya kan Camarines Sur, kaisipan ni LRB advance para mana sa mga paabuto na future o panahon. Ana mga plano kaniya o ana mga programa mas lalong advance asin sa maarabot na mga aldaw kumpara sa ibang mga lider o politiko na nakatutok sa nasa saindang komunidad. Alagad si LRB nakatutok sa ibang mga nasyon asin and mga best practices sa ibang nasyon. Iyo and pigdadara digdi sa laog kan na probinsya nin Camarines Sur ni LRB. Uya pa si Mayor Chris Lizardo kan banwaan kan Minalabak. Sa tourism, mahiling taman ang tourism promotion po. Talagang bugbog yan. So, ining mga talents niya, mga ambassador kang probinsya, ito yan ang nagbabali po kita kito sa mga tourism event, bakit na sa Manila, sa luwas pa po kang nasyon, just to promote the province of Camsor. Anong igwa? Kaya po nga ni igwa kitang Kaugma Festival na inaapod dahil po yan sa pag-promote kang sa tuyang probinsya. Kaya dakulaan pong bagay. Sa iko po nahiling ang pagiging maray na leader, visionaryong totoo, sincero, kaya po dakol kang nanodan. Saka dakol din pong nanodan kan mga taga-probinsya kan Camsor. Kung mahiling mo po, talagang ang mga ginigiribugan niya, maski ang technology, sabi ko nga, saro po sa pigapod na kayo ito, o paano ngayon? O pag ang Manila na paano na, crowded na, paano na ngayon, makanang dagang pagbubugtakan kan sa mga proyekto, programa, o na yung ibuhon mo. Ako man po kayo, sige lang itong tingag-tingag sa langit, sa kisame. O, tama ngayon, magtingag-tingag ka, kung na ngayon, horizontal na expansion, vertical na. Kaya tama ngayon sa imo, pag nagtingag ka nga, taas na ang development. Okay, po baga nagpuna ang mga mid to high-rise na mga condominium, mga pagtalubukan mga try na mga establishment. So na-anticiparan niya na po yung places. So arog siya po kaya na masyadong ang planning niya masyadong ahead kumpara po sa ibang na mga leaders na nakatutok ka na, nakafocus ka na sa imong komunidad. Ay siya po mas nakatutok sa ibang komunidad, sa ibang nasyon, kaya ito si mga best practices kang ibang nasyon ang dinadara niya po sa probinsya. Mga lang, paano man daw nga ining mga programang ininigo, kaya lang, kaya nailin na nila ang resulta, nagiging productive, nagdadarang lively so naman na to realization. Iyo po, yan ang pigtatagamahan niya, Perni. Sarap man po yan sa nanodan ko sa iyan na dapat nahihiling mo ang mga maarabi. Artikel mga pahayag ni Chris Lizardo, dating alkalde kan na banwaan kan Minalabak, Camarines Sur. Grabe ana pagpadangat kan mga taga Camarines Sur urog na kidating congressman asin Governor Luis R. Villafuerte o LRB. Ipinagapahiling kan mga taga probinsya kan na Camarines Sur asin ipinamati ki LRB kan ini maaksidente si LRB asin kan magbalik sa laog kan nga probinsya ning Camarines Sur na pano nin tao ana airport dyan sa banwaan kan Pili Camarines Sur nagsabat sa saya pasiring sa pagatud sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur nagruruluha ana mga ini uli kan sinapong aksidente kada gobernador
kana probinsya na si LRB. Ini saro na patunay asin pagpapailing na talagang padangat kan probinsya kan Camarines Sur si LRB. Iyan sigud niya na kay Mayor Chris Lizardo kana banwaan kan Minalabak nasa iyang pig-istorya sa partibismo kan BBS FM. Anmaray nakatukdoan na asin pagpadara ni LRB sa Camarines Sur iyuman ang pig-adaptar ninda dyan sa banwaan kan Minalabak. Uya pa si Mayor Chris Lizardo kana banwaan kan Minalabak. So sa iba po talagang mamamatay mo. Lalo na po kan panahon na na-aksidente siya, talagang grabe po to. So dahil ko to malingawag, and si pagpulit niya po after kang recovery niya sa Manila, pagbaba niya po sa airport, halos po mapano ning tao ang airport papuntang Kapitolyo sa pagpadangat kan mga taga-probinsya kan Kamsur kay Governor LRB. Pero po yan sa mga momentous event na talagang day ko halos gabos po ko ito nagtuturo ang duwa sa pagpadangat kay Governor LRB. Kaya po kami yaong man po giraray ang legasya, ang pagpadangat, ang naitokdo sa mo para mas mapatalubo ta pa. Kung bako man po sa probinsya kan Kamsur, sa Pagi na Global, kami din po digdi sa banwaning Minalabak. Yaon man po ang pagpadarami, si katukduan niya sa Samuya na maging maray, sin mapatalubo pa ang banwaning Minalabak, which is iyo man po ang nangyari. Kung naging maray po ang probinsya kan Kamsur, ang banwaning Minalabak sa Tornomi po, ni Gov. Elray, Kong Migs, Kong Luigi, naging first class po ang banwaning Minalabak. Kaya sa pamilya po, Villafuerte, grabe po ang utang na buot ng pamilyang Lizardo. Taro po kami sa mga pamilyang natabangan sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Chris Lizardo kan banwaan kan Minalabak, Camarines Sur. Ang atugang iyanan katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan si Sir Stephen Pavis, yaon man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga atugang kupuan sindong para bareta si Jonel Cuba, mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.